Uy, hello. Okay, sige. Ay, huwag ka naman mag-alala, ha? Magkikita tayo bukas. Oh, okay. Sige, babay na. Bakit ngayon ka lang? Nagkatid pa ako ng kliyente. Sir Ju, gusto niyo po ba ng TV? Yan na pala siya. Naku, hello, Sir Zhao. Hindi ko ina-expect ang pagpunta nyo. Nagkatid pa po kasi ako ng kliyente. Pasensya na kayo, ha? Lasingin nyo na lang po ako ngayon. Sige, maupo ka. Ngayong araw, nandito tayo para sa announcement ng promotion ni Yang Ling para maging North District Manager para i-assist si Mr. Ju. Inaasahan kong magtutulungan kayo at maging matagumpay. Nagawa niya i-close ang office building deal kamakailan lang sa kliyenteng si Mr. Wang. Magaling siya at siya rin ang top salesperson sa bagong store ngayong taong to. Salamat po sa opportunity na to, sir. Talagang hindi ko po kayo bibiguin, sir. Sige, ituloy mo lang yan. Apo. Ikaw siyang tama. Opo, Yang Ling. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Sir Ju, napakabait nyo. Kayo po ang senior namin. Kami mga juniors nyo, marami po kaming... Hindi nyo na ako senior. Para na lang akong alon sa dagat. Alon na mawawala sa dalampasigan. Mr. Ju, si Yang Ling, hindi siya sa field na to nag-umpisa. Galing siya sa Police Academy. Pero matalino siya at madiskarte. Talaga? Galing kang Police Academy? Eh bakit hindi ka naging police officer? Bakit nagtitinda ka na lang ngayon ng bahay? Hindi po kasi ako pumasa sa pagiging pulis eh. At saka kahit na ibang industriya to, isa lang ang prinsipyo. Ang mahalaga, may trabaho tayo. Di ba? Sir Ju, cheers po sa inyo. Alalayan niyo sana ako sa karir ko. Sayang naman. Overqualified ka pala. Ganito, bibigyan na lang kita ng advice. Ang North District kasi, puno yun ng overseas elite. Hindi mahalaga kung pasado ka sa pagkapulis o hindi. Dapat may certificate ka ng putong ha. Malinaw at tamang pronunciation. Mag-practice ka palalo. Bilang salesperson, kung hindi ka magaling sa pagsasalitaan, professional ka. Paano ka magbebenta kung ganon, Mr. Zhao? Tama ako, hindi ba? Ha? Sir Ju, luto na po. Ganon ba? Magkain na. Tama po kayo dun. Tama po ang sinabi niyo, Sir Ju. Magpa-practice po ako mabuti para mas mag-improve. Itong alak para po sa inyo. Bilang pasasalamat po sa gabay niyo at pagpansin sa lahat ng kakulangan ko. Sir Ju, dahil dito, pwede ba mag-toast tayong lahat para kay Mr. Zhao? Oo nga, Sir Ju. Sige na. Tama, Oh, eto na. Sir Zhao. Eto, toast tayo. Sir Ju, makipag-toast din tayo sa mga kasama natin dito. Cheers! Pagkatapos nito, sagot ko na ang second round natin. Tapos maglaro tayo ng murder mystery game. Pero, sir, sige lang. O game, kami naman. Teka, sandali, kami naman. Inom kami ni Sir Ju. Kami naman dalawa ni Sir Ju. Ayos, sir. Uy, ito, dahan-dahan lang. Ako na bahala. Sir Ju, okay ka lang? Ay, Sir Ju, alam mo namang sa larangan ng sales, kung mabilis kayong malasin yan, tatawagin kayo unprofessional. Alam mo ba, tinakot mo talaga ako kanina. Akala ko iahampas mo yung bote sa uli ni Sir Ju. Grabe ka naman, ganun ba tingin mo sa akin? Illegal kaya yung manakit ng tao. Ang kaya ko lang itawag siya ng taxi para makauwi. Siya ang leader natin, tsaka senior din natin siya eh. Kaya dapat, irespeto lang natin siya. Uy, nandito na tayo. Huh? Tara, bilis. Dito na ba?
Ayos, ang ganda ng lugar na to. Maligayang pagdating sa mundo ng Dafo. Maupo kayo. Yangling, ano ginagawa mo? Halika na. Halika na, Yangling! Tara na, Halika na, samahan mo bilisan kami mo. dito. Kasi na tayo, ipamigay nyo na yan. Game na. Nakakabilib yung mga props nila. Kakatingin ko lang, ang galing nga eh. Kampi tayo ah. Detective Sally ako. Kayong lahat. Ako ang DM nyo. Buksan nyo ang unang pahina nyo. Ang mundong ito ay may mga akademya, mga sekta, makalangit na lupain, at kaharian ng mga demonyo. Pwede nyong hamakin ang magulong mundo, makipaglaban sa hindi matinag na tuntunin, at masangkot sa pag-ibig at tungkulin. Alam nyong pinanggalingan nyo, pero hindi ang kahantungan nyo. Ikaw ba si Yang Ling o si Shu Jian? Maligayang pagdating sa mundo ng Dafong. 1, 2, 3, 4. Nasaan ako? Lasing ba ako, ha? Parang totoong murder mystery na to. Malawak ang universe, patuloy na nagbabago. Hindi porket wala kang alam, hindi na yung totoo, di ba? Hoy, teka lang sandali. Huwag ka muna umalis, pre. Nalilito rin ako noong una. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Pero nitong mga nakaraang araw, naging malinaw na ang pag-iisip ko. Alam mo ba ang time travel at parallel worlds? Hoy, teka lang. Alam kong walang katuturan para sabihin pa to sa'yo. Kasi alam ko hindi mo naman maintindihan to eh. Pero huwag kang kabahan. Relax ka lang dyan. Oo, relax ka lang. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Kailangan mo lang tandaan ang pangalan ko. Ako ay si Yang Ling. At sinisiguro ko sa inyong hindi ako yung presyo niyong si Shu Qian. Malinaw na ba, ha? Ano, kakain ka ba o hindi? Sa aso na to. Teka! Sandali! Bumalik ka nga! Mag-usap pa tayo! Sorry, hindi ko sinasadyang tawagin kang bobo kanina. Alam kong maiintindihan mo rin naman yun. Ipapaliwanag ko sa'yo ngayon. Maiintindihan mo rin yun. Magtiwala ka sa akin. Maniwala ka sa sarili mo. Tsaka... Di ba malinaw tong drawing ko? Naka-align na siya mga between. Mag-gets niya na kaya ito? Naiintindihan niya na to. Sa paghanay ng between, napuno
ng kakaibang pangitain ng kalakitan at nabalot ng misteryong mundo. Ang tawag namin doon, massive magnetic disturbance. Parang alon sa oras at panahon na gumawa ng dimensional na lamat. Hinigop lang talaga ako sa lugar na to. Hindi. Alam mo ba, naglakbay lang talaga ako papunta rito eh. Tsaka, ay, nako. Hindi ko rin maintindihan. Ay, nakakainis. Ano ba kasi talagang nangyayari? Bakit pa ako nandito? Shuchian, may dalaw ka. Hanggang kalahating insenso lang. Lumapit ka. Taga, sino ka? Ako ito. Bilis, lumapit ka. Wala na tayong oras. 300 pilak upang samahan ka nila sa hangganan. Yun na lang ang natira sa angka natin. Mag-iingat ka ron. Ha? Kalma lang. Uy, teka. Hanggang dyan lang ang maitutulong ko. Kapag nakatakas ka, magtungo ka sa Hilaga. At huwag ka nang bumalik uli sa Dafong. Ano kasi... Sino ka ba? Ano ba sinasabi mo riyan, pinsan? Pinsan? Kung wala ako sa mundong to, si Su Xin yan. Itong Dafong ay magdidilim. Sinin? Pinsan, kabisera to ng Dafong. Kahit magkunwari kang baliw, hindi yan kagana. Dafong? Ano ba yung Dafong, ha? Ano bang dinastiya to, ha? Di bali na, sabihin mo na lang kung bakit ako nakakulong. Gano'n ba talaga kaseryosong ginawa ko? Wala kang kasalanan. Dahil to kay Ama. 3 araw nang nakalipas habang patungo sa kagawaran ng buwis. May nangyaring insidente kay Ama. Naglaho ang kabuoang 100 buwis na pilak. Mga demonyo! Nagkagulo sa hukuman. Nagalit ang emperador at siya ang nagutos na ipapatay ang ama ko sa 5 araw. Madadamay ang buong angka natin. Ipatatapon ang kalalakihan at ang kababaihan. Dadalhin sa kagawaran ng himig. Mukhang nasa impyerno ako ngayon, ha? O bakit? Nalay na ako, eh. Ay, sandali lang. Sino ba ang ama mo, ha? Tsaka ba't ako ipapatapon? Eh, ikaw? Pinangangalagaan ako ng akademya ng Yunlu. Kaya naman, hindi ako ipatatapon. Ngunit ganun pa man, inalisan ako ng titulo. Balik ako sa pagiging mababa. Tama ang iyong sinabi. Ang angka ng Shu ay tila nasa impyerno ngayon. Kailangan ko na umalis. Kung hindi ka makatatakas, subukan mong mabuhay hanggang sa kaya mo. Uy, teka! Ano na naman ba yun, ha? Halika! Eh! Kunin mong case file ko. Case file? Yung talaan ng kaso ng nawawalang buwis. Pinsan, ano ang gagawin mo sa talaan? Naubos ng mapagkukunan ko, ngunit wala akong nagawa. Hindi mo naman... Gusto ko yung malaman bago mamatay o hindi ako matatahimik. Sige, babasahin ko yun at sasabihin sa'yo. Isulat mo na rin. Ano? Hindi ka nga marunong Huwag magbasa. kang magsaya ng oras at sumunod ka na lang. Oo na. Bumitaw ka na. Bilis na. Pinsan, huwag mo sabihin sa akin to nang galing, ha? Okay, sige.
Kailangan na talaga kitang iwan. Mag-iingat ka. Oh, Ang kamay mo. Ibigay mo sa akin. oo, ito na. Mabuhay ka. Alis na ako. Nakadepende rito kung mabubuhay ako. Kagagawa ng demonyo? May mga demonyo rito sa Dafo? Mangmang ka ba, ha? Tingnan mo sa banda roon. Opo! Ay. Ay, Nanguna ako sa pagsisiyasat. Sa kahabaan ng ilog, wala kaming naramdamang anumang demonyo. Wala ring baka sa tabing ilog. wala man lang bakas. Talagang puno ng mga hiwaga ang suliraning ito. Marahil, nasa maling direksyon tayo. Bakit hindi tayo magtungo sa Yunlo at humingi ng payo sa maestro? Sandali lang, Pinuno. Anong iminumungkahi nyo? Wala na ba kayong tiwala sa mga pamamaraan namin? Binibining Skyway! Nasabi ko lang yun dahil sa magmamadali. Wala akong masamang ibig sabihin doon. Meron na lamang tayong 2 araw. Ang nais ng kamahalan ay mabawi ang pilak bago pugutan si Shuping G. Binibini, magmadali ka na! Ay, pinunong yan. Ito na po ngayon ng taon ng Genji. Panahon para sa pagsusuri sa kabisera ng Dafong. Kinakabahan ng mga pinuno dahil doon at hindi naman bilang natanggal sa pwesto. Tapunta ba sa akin ang suliraning ito? Matagal na itong hindi nalulutas. Kaya paano ko haharap sa kamahalan? Sandali, saan ka pupunta? May pagsusuri sa gaya ninyong pinuno. Ganon din sa mga gabay sa gabi. Alam ninyo, sa totoo lang, itong suliranin, pagsubok din sa akin ni Pinunong Wei. Malinaw. May bago ba kayo natuklasan kay Shuping Jia? Ay, ang tampalasan na yon. Wala nang ginawa kundi dumaing. Hindi niya alam paano nawala ang mga buwis. Kababasa ko lang ngayon ang aura ni Xu Pingji. Wala nga siyang alam. Hindi nga siya nagsisinungaling. Sa huling sandali si Shuping Jia ang nagpasya kung saan sila dadaan. Anong uri ng demonyo ang gagawa ng kalukuhang yun? Bukod doon, nagsuri talaga ako mabuti. Walang bakas sa mga demonyo doon sa ilog. Ano kayang uri ng demonyo ang gumawa nun? Kaya nitong harangin ng kawanihan ng dalubtalaan. Talagang makapangyarihan siya. Imposible. Imposible may demonyo. Yung demon theory na yun, mga speculation lang yun ng mga opisyal sa kabisera. Hindi ako pwede magpa-apekto ron. Pagkakalanan ko ito mismo. May pag-asa pa. Meron pa. Bakit magnanakaw ng pilak ang demonyo? Gumagamit sila ng pera? Hindi. Nagbabagong anyong hayop ang mga demonyo. Malamang gusto nilang bumili ng pagkain. Wala ka na sa topic eh. Uli tayo sa simula. Nahulog sa ilog ang mga pilak at sumabog. Sumabog yun? Sumabog ang mga pilak. Bakit naman sasabog ang pilak? Sumabog ang pilak. Hoy, may tao ba yan? Halika kayo, may tao ba yan? Ano ba yon? Bakit ka sumisigaw? Ano ba yung sinisigaw mo? Gusto mo mamatay? Oy, pre, nasaan ang boss mo? Ha? Ay, nasaan ang pinuno mo? Yung pinuno namin? Bilanggo ka rito. Hindi maaari yon. Tingnan mo nga yan, sarili mo. Sino ka ba para makipag-usap sa kanya? Umilag ka ba? O sige, babaliin ko mga binti mo. May sasabihin ako sa nawawalang pila. Kapag hindi ko nasabi, bahala ka. Pinuno, narito ang bilanggong si Shuchian. Pagbati sa inyo, mga pinuno. Shuchian, 3 araw mula noong nabilunggo ka. Wala kang anumang nabanggit tungkol sa mga palatandaan. Kaya naman, saan ang galing ang palatandaang yon?
Huwag mong sabihin sa akin to nang galing, ha? Okay, sige. Pinuntahan ako ni Shushin yan kanina at ibinigay sa akin ng talaan. Si Sushin yan. Opo, tama. Una, kailangan kong maging totoo. Mas makikinig sila sa akin kapag naging honest ako. At pagkatapos... Pinuno! Lord! Hindi ko sinabing tumayo ka. Nalutas ko na ang suliranin! Sige, tumayo ka. Opo. Sabihin mo ng lahat sa akin. Ang kaso ng nawawalang pilak ay hindi po demonyo ang may gawa, kundi ang taong nag-anyong demonyo upang gumawa ng krimen. Kailangan mo itong ipaliwanag na mas malinaw. Hindi naman yung ganoon kakomplikado. Ayon doon sa salaysay ng bantay, umalis si Tio sa kalye ng Guangnan nang lagpas 5:00 ng umaga. May kababalaghang nangyari nun. Tila may lumilitaw na demonyo. May kakaiba sa kabundukan! Kilos! Mga pinuno, may napansin ba kayong kahinahinala? Anong ibig mo sabihin? Tatanungin ko kayo. Ang 150 pilak, gaano yung kabigat? Huwag kang magsayang ng oras. Sabihin mo na. Katumbas ng 16 na pilak ang isang gin. Kaya ang 150,000 pilak nasa mahigit 9,000 gin ang timbang. Talagang nakakabilib ang katalinuhan nyo, Binibini. Tama ang naging kwenta nyo. Magaling, nakakabilib kayo. At ano naman ang pinatutunayan nun? Na hindi yon tugma sa oras. Sinasabi mo ba na ang 9,375 pilak ay wala pa dapat sa daan ng Guangnan sa oras na yon? Tama ka ron. Nasa 30 milya ang layo ng Guangnan sa syudad. Lalagpasan pa nun ang pamilihan. Sa bigat ng 9,000 gin, paanong magagawa ng kabayo ng hila ang kariton na umalis sa syudad ng 5:00 ng umaga at makarating sa Guangnan ng 7 at 45 umaga? Ngunit nakarating nga sila sa daan ng Guangnan ng 7 ng umaga. Dahil lang yun sa ang mga pilak, huwad lahat. Kalokohan! May tala ng ulat ng saksi ang suliraning ito. Noong bumaliktad ang kariton, nahulog ang kumikinang napilak sa ilog. Kaya paano yun naging huwad? Hindi totoo lahat ng nakikita nyo. Sa pagkakaalam ko, may material na katulad ng pilak sa parehong kulay at yari. Ngunit kung sa bigat, dun na malalaman. Anong materyales? Metallic sodium yun. Ano uli yan? Metallic sodium? Akin na. Ibigay mo. Ha? Ibigay mo sa kanya. Hindi pa ako nakakakita ng ganun nun. Kaya bakit hindi mo ipakita sa akin yun ngayon? Ilabas mo yung sinasabi mong metallic sodium na yan. Dali, akin na. Mahirap kasing linangin ng metallic sodium. Hindi ko yung basta makukuha para sa inyo. Mahirap? Gaano yon kahirap? Kailangan ng kuryente. At mataas na temperatura. Kailangan nyo ng sabay. Ikaw nang luminang, ako nang bahala sa iba. Mga pinuno, maghintay lang kayo. Medyo matagal lang talaga itong gawin.
Maghintay pa tayo ng konti. Yung hakbang na to, medyo matagal din. Binibini, pahinging apoy. Kailangan ito ng kuryente. Maglalabas na nakalalasong gas ang hakbang na to. Kailangan magsuot ng pantakip. Halos kapareho ng material na to ang itsura ng pilak. Ngunit mas magaan to kung ikukumpara sa tunay na pilak. Kung may gumamit nito upang pegayin ng pilak, hindi ba't panluloko yun? Kung ang material na ito ang dala nila noon, may katuturan na ang nangyaring yon. Ngunit kung ang pilak na yon ay ipinalit nila sa ganitong material, bakit yung sumabog? Bakit nangyari yon, ha? Pakiusap, umatras na muna kayong lahat. Kaunti pa. Umatras pa kayo. Malayo pa. Atras pa. Sige lang. Yan, doon pa sa may bandang dulo. Ayos yan. Diyan na lang. Paano? Ang metallic sodium, sumasabog kapag nasa tubig. Kaya pala, walang maramdamang demonyo ang kawanihan ng dalubtalaan. Tinakpan ng gumawa nun yung ibabaw ng totoong pilak upang lituhin ang lahat. Habang yung ilalim, puro sodium na lang ang laman. Ikaw si Shu Qian, tama? Oh. Magaling. Ikaw, mahusay ka. Kung ang mga yun pala ay hindi totoong pilak, nasaan ang totoong pilak? May isa pang katangian ng metallic sodium. Lumilipas yon kapag hindi ginagamit. Kung ganon, isang posibilidad lang. Pinalitan ang pilak nung kinuha ng mga bantay ng Yudaw. Kung ganun pala ay may bago ng direksyon na pagsisiyasat natin. Alipin! Karwahe! Alipin! Karwahe! Kailangan ko ito nga sabihin ngayon sa kamahalan. Teka. Hindi ninyo kailangang mag-abalang mag-isa. Sasamahan ko kayo, Pinuno. Hindi na kailangan. Kumapit kayo. Pinuno! Huwag niyong kalimutan yung pangako niyo sa akin, ha? Teka, nakakalipat mga tao sa Dafong? Maghihintay lang naman ako rito, eh. Baka kasi hindi ako makita ni Pinuno pagbalik niya. Huwag kayong tumayo riyan. Umupo rin kayo. Ay, grabe yung pagtatrabaho niyo nitong mga nakaraang araw, ha? Ano kaya kung mag-tsa tayo? Ay, hindi. Ayoko ng tsa, eh. Ganito. Malapit na ako makalaya dito. Kapag nangyari na yon, ililibre ko kayong lahat ng alak. Sige, babalik na ako. Wala namang maupuan dito. Ikaw. Heto. Kainin mo to. Salamat. Bakit naging metallic sodium yung asin? May nabasa ako noong alchemy manual sa sinaunang teksto tungkol sa kung paano gagawing metallic sodium ang simpleng asin. Anong teksto yon? High school chemistry. Huh? Pinublish ng People's Education Press. Ay, kaso yung manual na yun, matagal na panahon nang nawala. Pero alam mo, naaalala ko pa rin ang nilalaman ng teksto. Bilis, sabihin mo sa akin. Ay, nako. Hindi ko yun maaalala ng malinaw sa ngayon. Tingnan mo tong sitwasyon ko. Sa totoo lang, magaling ka ring magpaikot. Ngunit yung pagmamatigas mo, walang pupuntahan yan.
Paano kaya kung kunin mo akong alagad mo? Sa antas na meron ka, hindi problema sa'yong kunin ng kriminal, hindi ba? Ngunit mandirigma ka, hindi ba? Salamangkero ka na? Salamangkero? Ang maging salamangkero, matagal ko ng pangarap yan. Hinahangaan ko mga pinunong may angking kakayahang kagaya mo. Sabihin mo muna sa akin ang alchemy manual. Alam mo kasi yung manual na yun, mahirap at malalim ang nilalaman nun. Kung sasabihin ko lang sa'yo, hindi mo maintindihan yun. Hambog ka, ha? Sa buong Siyam na probinsya, ang mga salamangkero ng kawanihan ng Dalubtalaan ang walang kapantay. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, gold. Niloloko mo ba ako? Hindi, yun yung salamangka mula sa manual. Huwag ka na nga kumain. Wait, teka, nakagatan ko na yan eh. Teka, Binibini, ayaw mo ba talaga akong kuning alagad? Mga birhen lang ang tinatanggap ng kawanihan. Paano mo nalaman di ako birhen? Kung ako sa'yo, wag mo na lang alamin. Ano naman kung uminom ako? Hindi nga ako pinagbabawalan ng aking ina. Ikaw pa kaya? Kumusta mo, ha? Hoy, Sidro! Ano? Bumalik Kumusta si ka na? Sidro. Anong balita sa'yo? Kumusta na kayo, ha? Salamat po sa pag-aalala nyo. Huwag na kayong magtanong. Anong nangyari kay Shinyan? Bakit parang malungkot siya? Wala naman siyang sinasabi sa atin. Ay, nako. Malalim ang iniisip niyo. Chuchian, tinulungan mo ang maestrado na lutasin ang kaso. Malaya ka na. Salamat po, Pinuno, sa paglalahad ng katotohanan at sa paglinis ng pangalan Alis na. ko. Okay. Sandali lang. Bakit mag-isa lang akong pinalaya? May pamilya ako, di ba? Pinuno, paano yung tiyo ko? Mahal ko. Mas nais ko pang mamatay kesa maipadala sa kawanihan ng himig ng imperyo. Mahal ko, patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Ngayon, haharapin natin ang kamatayan na magkasama bilang mag-asawa. Sa susunod na buhay, pagbabayaran ko yun kahit maging kabayo pa ako. Ngunit bakit kailangan pang maghirap pati ang mga anak at pamangkin natin? Aking ina, kailan pa tayo maaaring umuwi? Malapit na. Iiwanin natin ang ama ninyo rito. Mahal ko! Shumingchen, labas na. Lumagda ka nang makauwi ka na. Ako si Xu Pingzhe ay naging tapat sa kamahalan at sa bansa na may angkan ng mga matatapat. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan at... Sinong nagbukas sa pintuan? Ano ba to, ha? Ha? Alis ka ba? Ikukulong ulit kita. Sige, alis na kami. Ay, mahal ko, lumabas na kayo riyan. Bilisan niyo. Ina, Saan ang daan? Dito tayo. Sige. Hindi riyan! Ay, Tiyo, Bata pa ako upang maging tiyo mo. Tabi! pasensya na po kayo. Tiyo, Baliw ka ba, ha? Alis na.
Pasensya, nagkamali lang ako. Ay, nako. Ano kaya ang itsura ng tiyo kong yun? Kung ganon, maaari na ba kaming umalis? Oo. Sige. Mahirap ang kasong to. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Sandali, mahal ko. Nagsisinungaling ba sila sa atin? Pati ako nagtataka rin. Umalis na tayo ngayon sa malayong lugar na to. Sandali! Pinuno, ano pong iuutos ninyo, Pinuno? Pinunong Shu. Etong kasuotan nyo. Kunin nyo. Ibinalik ba nila ako sa katungkulan ko? Sandali mga pinuno, maaari nyo bang ipaliwanag sa akin kung ano nangyayari? Mahal ko, tumayo ka na riyan. Ayon sa batas ng Dafong, kapag lumabas sa batas ang nakatatanda, ang nakababata, saan ka nang magbabayad para sa kanila? Anak natin si Nyen! Oh, nasa nga! Ang mabait natin, anak! Ang pamangkin niyong si Shu Jian, tinulungan niya ang maestrado na lutasin ang kaso sa buwis. Kalalaya lang niya. Malamang nasa labas na siya ngayon. Magtungo na kayo sa kanya. Si Kuya Chian? Pinunong Shu, paalam na. Si Shu... Chian? Yung pamangkin kong hangal? Nais niyo ba ulit makulong? Alis na! Umalis kayo riyan! Hoy pre, alis na ako ha! Mainit din pala sa panahon to. Ninyan! Ninyan! Magaling ang ginawa mo! Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Nasa mababang antas ka pa lang pala. Napalakas tuloy ang hampas ko sa'yo. Ikaw ang tiyo ko? Ha? Ningyan, kunin mo to at bumili ka na makakain. Huwag mo sabihin sa tiya mo na may ipon ako, ha? Eto. Aray ko. Kuya Chian! Uy! Kuya Chian! May minatamis ka ba para sa akin? Ay, kalalabas lang ni Kuya. Paano siya magkakaroon nun? Nais ka pa rin si Kuya Chian. Kuya Chian, hindi mo pa binibigay yung salapi mo kay ina. Pagagalitan ka na naman niya. Ang panganay nilang babae, si Shuling Ye. Ningyan. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Pasaway ka! Magmula ngayon, dito ka mananatili sa bakuran! Hindi ka maaaring pumasok sa pamamahay namin na walang pahintulot ko! Kahit isang hakbang lang! Maliwanag ba? Huwag niyong maliitin ang gaya ko. Tandaan niyong biglang nagbabago ang buhay. Magsisisi kayo. Tampalasan! Swahil ka talaga! Ano sa tingin mo? Magaling ka, ha? Lumabas ka riyan! Tama lang yun sa inyo.
Ganito talaga ang tunay na pamilya. Nagkakaisa sa tuwing may suliranin, di ba? Sagot ko na ang alak natin ngayon. Simula ngayon, sasal na si Nina sa pagkain natin. Total, pamilya naman tayo. Magdagdag lang tayo ng isa pa. Ano masasabi mo ron, ha? Buti naman kung ganun. Napakamaalalahanin mo talaga. Magpasalamat ka dali. Salamat po sa inyo, Tia. Maalalahaning bata rin to si Ningyan. May isa pa akong pagpapasyahan. Napagtagumpayan ang angka natin ng kalamidad. Kaya dapat, kumain tayo na magkakasama. Kain na! Tama! Halina kayo! Alis na! Ako na po magdadala niyan, Tia. Tiyak po talaga nahihirapan kayo sa loob. Kain na po. 镜像满了回纹，风险来几根前，梦吹醒我记得，落叶泪色还牵刺我，指尖不闪踏尘，这一步一西风，命运是无相争，绝不与他争论，逍遥人不斗恨，笑那个路人，为若要我黑白不分，退路真属我的风，问他来者何人？岳父心怀大人。 天空雾罩夜深，只有我心沸腾。这一光临为生，不负万尘为尊。将我傲意精深，善意之心为人少年威风。Alam mo, Lou, maaaring wala na akong tahanan. Ngunit narito ka pa rin. Umaasa ako na kayong dalawa ni Yun ay mamuhay ng malaya sa hinaharap. Malaya ka na. Ako si Xu Xinyan. Nakapagbasa nung 3 taon pa lang, tumula nung 5 taong gulang. Nag-aral ng sining noong 10 taon at pumasok sa Yunlo noong 14 at pumasa sa pagsusulit ng 18. Namangha ang mundo sa hindi mapapantayang pambihirang talento ng anak ng angka ng Shu. Ama, Ina, patawarin niyo sana ako sa pagkitil ko sa buhay ko. Nagbalik tawag ka namin! Ayos na naman kami lahat! Pakilala ka na pamilya namin! Natapos ito! Ayos lang kami! Ayos lang! Masaya ko talaga makita kayo. Shupingje! Shupingje! Ha? Tinatawag kita, bingi ka ba? Yung alaga ba nating sina Yun at Luyon? Sila nga. Bakit bukas ang pinto? Si Nyen. Nasa loob siya. Sabi na nga ba, hindi niya tayo iiwan. Alam kong babalik siya para sa atin. Nyen! Kung wala sa mundong ito, si Xu Xinyan, ang buong Dafong ay mananatili sa kadiliman. Sinyana na! Narito na kami! Hindi ka papipigilan.
们一声声不了安天。一个我这般人，长啸如落进名城。从此来路修多稳，高原内四海间，四个我，宝马半直接归山踏尘。这一步一西风，命运殊相争，这不与他争论。逍遥人不斗恨，笑那个路人。为若要我黑白不分，在路真属我的风。管他来者何人，岳父心怀大人。天高物燥夜深，只有我心沸腾。这一光临为生，不负万尘为尊。叫我傲意精神，善意之心为人少年威风。历经下满了回文，风前来几根，前锋吹熄我提灯。望人声叫前门，一声声不扰人间。一个我这般人，长啸如落进名城。从此来路修多稳，高原内四海间，四个我，宝马奔腾直接归山踏尘。这一步一西风，命运殊相争，这不与他争论。逍遥人不斗恨，笑那个路人。为若要我黑白不分，在路真属我的风。管他来者何人，岳父心怀大人。天高物燥夜深，只有我心沸腾。这一光临为生，不负万尘为尊。叫我傲意精神，善意之心为人少年威风。管他来者何人，岳父心怀大人。天高物燥夜深，只有我心很沸腾。这一光临为生，不负万尘为尊。叫我傲意精神，少年生来像云峰。管他来者何人，岳父心怀大人。天高物燥夜深，只有我心很沸腾。这一光临为生，不负万尘为尊。叫我傲意精神，少年生来像云峰。